At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto ay konting analysis nga muna tayo para dito kay chapter 1125. Pero bago tayo magsimula, ay kung di ka pa nakaka-follow kay Facebook page natin ay ayan, paki-follow naman guys. Ito si page natin. So yung link niyan dyan lang kay comment section saka kay description. So yun lang naman at ulit, ay wag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsisimula sa side nila Rob Lucci dahil dito nung tinatanong etong si Rob kung nasaan na ay ang si Stassi, ang sinagot niya ay killed in action. So now ganito, may dalawang possible na scenario yung tinitignan na pwedeng nangyari sa part na to. So yung unang-una ay etong si Stassi ay it's either na pinatay talaga neto nila Rob Lucci. So kaya nga raw ganito yung itsura ni Kaku, nagpipigil siya ng emosyon. At yung sa pangalawa naman ay possible na talagang hinayaan na lang nila na makatakas etong si Stassi dyan. At so dito sa part na to, sa tingin ko ay possible pwede mangyari talaga kung ano man dyan sa dalawang senaryo na yan. At kung bakit ganito itong reaction dito ni Kaku, kasi ang pinaka bottom line lang naman dito ay hindi na nila kasama etong si Stassi. At ayun pa, akala nga nila dati pa na etong si Stassi kakampi nila kasi nga matagal nilang nakasama yan. But it turns out na hindi pala at kakampi talaga yan ni Dr. Vegapunk. So kaya nga ganito, itong reaction dyan ni Kaku, talagang frustrated siya. But then ay ayan yung para dito sa side nila Kaku sa kangan ni Rob Lucci. At now ay punta na tayo dito na sa side ni Saturn yung sa pagkamatay niya. So now ganito, alam natin na etong si Kizaru ay pinapunta dyan sa may egghead para nga sa protection neto ni Saturn at saka para nga patayin niya si Dr. Vegapunk. But suddenly etong si Saturn bigla ngang namatay at ang pumatay sa kanya ay etong si Imo Sama na. So now, ang problema kasi dito, etong si Imo Sama, walang nakakakilala sa kanya. Walang nakakaalam na nag-e-exist etong si Imo Sama maliban dun nga sa mga elders natin. So kaya ngayon, ang nag-a-arise na tanong sa pagkamatay neto ni Saturn, hindi kaya baka isisiyan dito kay Kizaru? Kasi nga since na responsibility ni Kizaru itong kaligtasan ni Saturn, biglang namatay. So kaya ayan, sino yung sasagot dyan? So although nakita naman ng mga Vice Admiral natin yung Sham na Vice Admiral natin kung paano namatay etong si Saturn, pero yun nga hindi nila alam kung paano at saka sino may gawa sa pagkamatay nga neto ni Saturn. So kaya nga baka isisiyan dito kay Kizaru at baka mapahamak pa dyan etong si Kizaru ngayon. Pero ayan, speaking dito sa pagkamatay ni Saturn, siguro yung iba sa inyo nagtatanong kung bakit si Saturn lang yung pinatay ni Imo Sama. Kasama rin naman diba yung apat na elders dun sa may egghead at kahit sila hindi nila nagawang pigilan yung pagtakas ng Straw Hat Pirates natin. So now, may isang possible na sagot yung nakikita dyan at babalik dito yan nung sa time na etong si Saturn inutusan niya itong mga scientist na to na pag-aralan nga etong si Emmet. At so dito nakita nga natin nakamukha ng scientist na to si War Curie. Hindi, joke lang din yan. Pero dito nakita nga natin na etong mga scientist na to ay diba sinabihan nga etong si Saturn na inutusan sila na i-scrap na o itapon na etong si Emmet. Pero nag-insist pa rin dyan etong si Saturn, pinilit niya na pag-aralan ng mga scientist na to etong si Emmet dahil magamit nga raw yung si Emmet para sa future. So para nga sa kanilang army, ganyan. At kung mahuli sila ay etong si Saturn na yung bahala mag-cover up sa kanila. So eto yung isang possible reason na nakikita kung bakit nga pinatay ni Imo Sama etong si Saturn. Kasi nga kung hindi niya inutusan itong mga scientist na to na pag-aralan etong si Emmet ay baka nga wala na etong si Emmet, talagang natapon na yan ng tuluyan, na-scrap na yan. Kaso nga hindi. So kaya ayan, nagkaroon tuloy ng chance etong si Emmet para tulungan makatakas sa Straw Hat Pirates natin. But anyways, ay pagkatapos dito sa side ni Saturn, ay punta naman tayo dito na sa side ni Garling Figureland. At dito naman, ay kung matatandaan ninyo, etong si Garling, pinakilala siya dun sa chapter 1086. At ang title ng chapter 1086 ay 5 Elders.
At so now, dito kay chapter 1125, it so happened na etong si Garling Figureland pinakilala na bilang isang elder o kabilang doon sa 5 elders natin. So kaya nga sinasabi na hindi kaya doon sa chapter 1086 na yon yung paglabas neto ni Garling Figureland ay ayan na yung foreshadowing ni Oda na sinasabi eto si Garling magiging kabilang talaga yan sa mga 5 elders natin. But anyways ay eto yung para dito kay Garling Figureland at ngayon speaking sa foreshadowing pa ay naisama nga rin pati itong cover page na to at specifically itong nakadrawing dyan nga sa sando ni Luffy. So dito mapapansin nyo na ayun nabasag yung itlog at ayan may namatay yung sisiw dyan nga sa loob ng itlog. At di ba dyan kay chapter 1125 nakita nga natin na na-detach itong ang punk records dyan na sa may Egghead Island. So lumipad na nga yan dun sa may kalangitan at kasabay nito ay yung sa pagkamatay nga nito ni Saturn. So sa part na to parang ang kulit lang pero ang lupit, ang ganda pa nga rin ang pagkakakonek niyan dito sa sando ni Luffy, pasok na pasok But speaking nga dito sa pagkakalipad na ng punk records dyan sa may kalangitan, ang speculation ngayon o yung theory nag-a-arise na yung pupuntang destination nito ay dito naman na sa may Wideria. So eto yung next target na nung punk records nga nung mga Vegapunks natin nila Shaka. Kasi nakita naman natin na si Edison kinontak na etong Wideria. So kaya mataas-taas talaga yung chance na dyan yung next na destination nila. But anyways, ay pagkatapos nga dito sa lumilipad na punk records ay punta na tayo dito na sa Sided Dragon. Dahil dun nga sa last panel ni chapter 1125 ay nakita nga natin na etong si Dragon seemingly ay parang kikilos na nga sila. At ang interesting kasi dito ay diba etong si Garling Figureland ay ngayon active na nga at kabilang na nga siya dyan sa may 5 elders. So now kung matatandaan ninyo ay diba etong si Dragon sinabi niya na once na kumilos na etong Holy Knights ay dyan na nga rin sila kikilos. So kaya ngayon ay sinasabi na hindi kaya dito na magsisimula etong lalapit na paglalaban ng Revolutionary Army laban dyan na sa may Holy Knights. So sa mga nakakalimot etong si Garling Figureland kasi siya yung pinakamataas dyan sa mga Holy Knights. So siya yung captain o commander ba dyan sa Holy Knights ganyan. So kaya parang saktong-sakto talaga itong paglabas at pagiging active ni Garling Figureland sa pagdedeclare ngayon ni Dragon na kailangan nga nilang kumilos na at magmadali para makamit yung tagumpay. At so ayan ay talagang parang gera na to sa pagitan ng Revolutionary Army laban dyan sa mga Holy Knights. At din ay pagkatapos nito is yan guys. So hanggang dito lang itong munting analysis natin. At ayan ay kung di pa kayo nakaka-follow guys dyan nga kay Facebook page natin ay paki-follow naman guys itong si FB page natin. So yung link niya nandiyan lang kay comment section sa kay description. So yung lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yung lang naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.